Mga kapatid, anong pagkakaiba ng mayaman sa mahirap? Dahil ba yung mayaman meron at yung mahirap ay wala? Yun po ba ang basihan para masabi po natin kung sino ang mahirap at kung sino po ang mayaman? Kasi ngayon po baliktad na eh, amen? Kung sino yung mayaman, parang siya yung mahirap eh. At kung sino po yung mahirap, parang siya yung mayaman. Nakakalito na ngayon. At hindi mo nga alam kung sino yung kaharap mo. Kasi minsan, ginegauge natin sila, ginajudge natin sila base sa atin pong nakikita. Pero paano kung mali ka? Kaya po, i-identify natin. Sa umagang ito, ang message po natin ay pinamagatan ko pong sino ang tunay na mayaman. Kasi may kanya-kanya po tayong pananaw. Amen? Pananaw nila yon, pananaw naman ng iba yon, pero may pananaw din po ang bawat isa. At lalong higit na may pananaw ang atin pong Diyos. Sabi po, tingnan nyo, the rich stay rich by pretending to be poor. And the poor stay poor by pretending to be rich. Ay tingnan po natin kung saan kinuha po yan. Yan po sa Proverbs. Sabi ron, some who have nothing may pretend to be rich. And some who have everything may pretend to be poor. Mga kapatid, kahit po magpanggap ang mayaman na mahirap, in reality, mayaman pa rin siya. Pero yung mahirap ay magpanggap na mayaman, in reality, mahirap pa rin siya. Tama po. At hindi siya magiging mayaman maliban po na baguhin ng Diyos yung destiny niya. Tama po. Kasi mayaman daw po at mahirap, pareho lang po para sa Diyos. So sa Diyos pala, walang pagkakaiba. Amen. Kay Yahweh ay pareho ang mayaman at mahirap, pagkat siya ang may lalang sa kanilang lahat. Pero mga kapatid, eto, meron pong niloob ng Diyos na mamatay na mayaman at meron ding niloob ang Diyos na mamatay ding mahirap. Hindi na bago yung sitwasyon. O, tingnan natin ha. Kaya hindi po kailangan tayong magpanggap. Sabi ron, may taong namamatay sa gitna ng kasaganaan. Panatag ang katayuan, maginhawa kabuhayan. Katawan niya ay malusog at malakas ang tuhod. So ibig sabihin, wala kang makikitang naging sakit yung tao sa gitna ng kasaganaan eh. Amen? Everything is well. Pero, yun ang sinasabi natin na hindi ho natin pwedeng unexpected po kasi yung mga bagay na pwedeng mangyari. Kahit wala po tayong inaasa na, paano nangyari? Ala namang sakit. Maayos naman kompleto naman sa buhay. Pero bakit biglang namatay? So may mga ganong pagkakataon. Pero meron namang mamatay daw sa kahirapan. At hindi nakalasap kahit kaunting kaligayahan. Ngunit pareho silang sa alabok mahihimlay at kapwa inuuod ang kanilang katawan. So ano gustong ipakita rito ng Panginoon? Parehas po kasi mayaman man o mahirap, isa ang pwedeng mangyari, ang mamatay. Tama po? At iisa rin daw, sabi niya, parehas naman ding uuudin ang kanilang mga katawan. So sa huli, makikita natin, mga kapatid. Pero wag naman po itong message natin ay para maging anti-ano tayo, ha? Hindi po. Mas masarap po na tayo po ay yumaman. Amen. Mas masarap po yun, mga kapatid. At hindi natin gusto na tayo po ay manatiling mahirap. So dito, again, makikita natin na parehas lang naman. Mayaman ka man, mahirap, parehas lang din tayong mamamatay. Ang pagkakaiba lang nila siguro,
baka hindi masyadong naghirap yung mayaman. Tama po. Sa kalagayan sa buhay. Baka. Kasi nasa kanya eh. Ano man ang... At alam niyo ba minsan, marami pong dapat mamatay na eh. Pero hindi na mamatay dahil meron silang pera. Na-extend pa rin. Tama? Yun namang hindi pa dapat mamatay, namamatay na. Bakit? Kasi yung hindi madala sa hospital dahil walang pera. Nakikita niyo yung difference, kapatid? Yung iba, kapag kahit yung meron, kahit konti lang, na naramdaman sa katawan, ang nasa isip niyan, hospital. Yun naman pong wala, kahit po hirap na, at sobra na yung nararamdaman, tinitiis pa. Bakit? Ito niya, mga kapatid? Doon mo lang makikita. Pero alam din naman natin na meron naman ding marangya sa buhay na naghirap din bago namatay. Amen? At ikaw naman na mahirap, ang sabi ron ay hindi nakaranas ng kaginhawahan. Pero hindi naman po lahat ng mahirap ay namatay. Na hindi naman naging masaya sa buhay. May alam din ako kahit wala sa buhay pero masaya eh. Amen? So hindi po yun ang magdedetermina kung masaya o malungkot ang isang tao. Mabubuhay o mamamatay. Now, ito po yung gusto ko lang masagot. Bagamat hindi naman po kayo ito ha, wala dito. Sabi mo sa katabi mo, wala dito nito. Ayan. Bakit po kailangang magpanggap kung alam mo naman sa sarili mo na ikay wala? Ano ang iyong dahilan? Dahil ba ayaw mo na kinakawawa ka? Ayaw mo na natatapakan ka? Ayaw mo na kinakaawaan ka? Yan po ba ang dahilan mo? O sadyang nagyayabang ka dahil gusto mo na maging tulad rin nila? Kaya minsan, ipinakikita natin ito sa manner ng atin pong mga isinusuot. Mga branded. Gusto natin ay yung buhaya. Tama po. Pero kapag tinignan mo etiketa, bubuli pala. Tama? Para naman hindi po isipin daw na ikay walang wala. Kung ganito daw po ang atin pong pananaw, okay mga kapatid, dahil wala kayo, pwede ko po kayong i-correct. Okay? Pwede ho ba yun? Una, hindi ka kawawa. Pangalawa, walang nang-aapak sa iyo. Pangatlo, hindi mo kailangang magyabang. Dahil kung ano ang meron sila, posible rin na meron ka at baka higit pa. Hindi mo lang ito alam at nakikita. Ang lagi mo lang iisipin na ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Kasi sa Diyos, mga kapatid, ang tunay na mayaman ay yung merong Kristo sa kanyang puso. Ang tunay na mayaman ay yung taong binago ang kanyang buhay. Ang tunay na mayaman ay yung taong mababa ang loob. Pwedeng wala ka ng lahat ng meron ang mundong ito, pero yung may-ari ng mundo ay nasa sayo, mayamang ka. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mayamang ka. Hindi mo lang alam. Okay, tanong. Meron ho ba kayong narinig na mayaman na nagsabi na siya'y mayaman? O mayaman ako? Yung bang kaharap mo alam mo ba, mayaman ako? Ang yaman-yaman ko na. Meron mo ba nagsasabing ganon? Kung sakali na meron man, baka iilan lang, amen? Bakit nila hindi ito sinasabi, mga kapatid? For their own safety. Natatakot po sila na baka may makaalam ng kanilang mga kalagayan, pasukin sila, hold upin sila, dukutin sila for ransom. At lalo po nilang hindi ito sasabihin kahit kanino. Ask me why.
Dahil ayaw nila na sila'y mauutangan. Ay, alam naman pala ninyo. Amen. Yan ang kanilang dahilan. Pero meron po sa Biblia na nagsabi, mayaman ako. Blatant yun, na sinabi niya, I'm rich. I don't have need of anything. At ko lang narinig na yung mayaman na ito, nagsalita. I don't know what she or he is trying to prove. Tingnan po natin. Sapagkat sinasabi mo, di nagsasalita, ako'y mayaman. At naging mariwasa at hindi ako nangangailangan ng anuman. Hindi sumagot ang Panginoon. Hindi mo nalalamang ikay kahabag-habag, maralita, bulag at hubad. Para yatang mali yung naging pananaw niya sa kanyang sarili. Amen? Sapagkat ang sabi niya, mayaman siya. Yun po yung sinasabi niya. Pero parang nakita lang niya rito ay one side. Tama po? Ang tingin niya sa kalagayan, mayaman siya. Ano sabi ng salita? Hindi mo alam. Yung isang side lang ang iyong nakita. Pero yung tunay na katayuan mo, hindi mo alam. At yan ang nakakatakot. Yung hindi mo alam, yung tunay mong kalagayan. Amen, mga kapatid. Yung complacent ka, as if na parang everything nga is okay. Maayos ka eh. At wala ka nang gusto pang gawin more than doon sa bagay na meron ka na. At wala ka nang iniisip para may magawa pa na maidadagdag sa pagkatao mo na kahit papano sa harapan ng Diyos ay maging pleasing ka. Wala na eh. Parang kontento na siya sa ganung sitwasyon eh. Kaya sabi ng Panginoon, yung pananaw mo, kung sino ka at kung ano ka, ito naman ang sasabihin ko sa iyo. Hindi mo alam. Nakakaawa ka. Anong advantage ng mayaman, kapatid? Sa tingin nyo lang. Aside doon sa sinasabi natin, kaya niyang bilhin, yung gusto niya, kaya niyang kainin, yung gusto niyang kainin, kaya niyang mapuntahan, yung pwede niyang puntahan. Aside from those, ano yung mas advantage, mga kapatid? Ito advantage, ha? Rich people are always finding new friends, but the poor cannot keep the few they have. Nakakaawa, mahirap. Yung mahirap ko, konti na lang kaibigan na meron ka, iniiwanan ka pa. At yung mga mayayaman, napakaraming nagiging kaibigan. Totoo ba ito, mga kapatid? May katotohanan nito? Na kapag yumamang ka, maraming malapit sa iyo. Pero nung wala ka, walang pumapansin sa iyo. At yung hindi mo dating kaibigan, kaibigan mo na ngayon. Pero ito po, maging handa po tayo rito. Minsan iaalaw pala ng Diyos na kahit nandun na tayo sa ganung sitwasyon, pwede po niya tayong alisan ng mga pagpapala na na-enjoy natin for a while. Pero hindi po nangangahulugan yon na dahil meron kang ginawang masama. Kundi pwede palang payagan ito ng Diyos na dumating sa buhay natin ng mawalan, even mabankrupt at magsara kung anuman ang atin pong hanap buhay. Alam niyo kung bakit? Dahil dun po ipakikita ng Diyos sa iyo kung sino ang tunay mong kaibigan. Dito mo makikita yung realidad ng puso ng tao. Sapagkat ang tunay daw na kaibigan, sa panahon na meron ka, nariyan siya. Pero sa panahon na walang-wala ka, karamay mo pa rin siya. At hindi ka iniiwan at tinatalikuran. Amen? Nangyayari yan. Marami ang lalapit sa iyo
dahil sa pakinabang, hindi dahil sa tunay nilang pag-ibig sa iyo at katapatan. Kaya hindi po lahat ay kailangan po na dumarating sa buhay mo, binubuksan mo ang pinto mo, maliban lang na ma-discern mo kung ano ang kanilang motibo. Kasi vulnerable, mga kapatid, tayo na masasaktan. Amen? Sapagkat meron lang akong alam, ang tao kahit ano mangyari, iiwan at iiwan ka. Pero ang Diyos, kahit ano pang sitwasyon, hindi kanya iiwan. Amen? Tanging ang Diyos lang ang hindi tatalikod sa atin. At dahil mahal tayo ng Diyos, siya rin ang nagsasabi sa atin kung kailan tayo dapat magpatuloy at kung kailan tayo dapat huminto. Naintindihan niyo ba? Sa tingin niyo, mahal kayo ng Diyos? At dahil mahal kayo ng Diyos, ito po ang pakiusap niya. Lalo na sa anak kong si Erica. Hindi dapat pakahirap magpagal sa hanap buhay, maaga pa kong bumangon, gabing-gabi kong humimlay, pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Sa palagay nyo, bakit po niya tayo pinahihinto at pinagpapahinga? Dahil gusto po niya na magkaroon tayo ng oras para sa Kanya. Pansinin niyo, kailan tumitigil ang tao sa pagtatrabaho? Kapag iba-iba sagot niyo eh. Kapag matanda na, matanda nga, nagtatrabaho pa rin hanggang kaya eh. Amen? Kapag may sakit na, kahit hindi natin gustong huminto, nauobliga tayong huminto. Amen? Pero hinahayaan po ito ng Diyos na mangyari para maalala natin siya. Dahil nga marami po sa atin, dahil nga busy at abala, nakakalimutan na natin ang atin pong Panginoon. At yan po ay ginagamit na paraan ng Diyos para po maisip natin siya, na siya ang nagbibigay sa atin ng kaginhawahan. Amen? Kaya po, minsan, pinahihinto ka ng Diyos, just pause for a while. Nak, hindi puro hanap buhay. Hindi puro pagkita ng kabuhayan. Pag nararamdaman na ng Diyos na nalalayo ka na dahil doon ka na lang halos nakapokus, yan ang pinapayagan niya minsan. Isa sa dahilan kung bakit nirequest po niya si Isaac away from Abraham para po ihandog, dahil nakita po ng Panginoon na aliw na si Abraham sa kanyang anak. Can you imagine? Nagkaanak ka na almost 100 years, ang tagal mo hinintay. Di siyempre nandun yung kasabikan. At nag-focus po si Abraham na doon sa kanyang anak. At nung makita ng Panginoon na gano'n na po si Abraham, challenge po siya. Ano sabi ng Lord? Abraham, ihandog mo sa akin ang iyong anak. At ayokong sabihin ito sa bawat isa sa inyo. I am a jealous God. Anumang nakikita ng Panginoon na mas higit nating pinaprioritize sa buhay na ito, at parang siya na yung nagiging Panginoon mo, more than Him, minsan inaalis niya ito para huli ma-direct tayo ng Diyos na hindi dapat dito tayo nakatuon, kundi dapat sa Kanya. Amen? At ayoko naman pong mangyari sa atin yun. Na kung kailan po, eto na, nandun na yung nangyari na hindi nga natin ina-expect, saka lang natin maaalala, ang Diyos, hindi kailangan.
As a matter of fact, mga kapatid, dapat nga habang kayo'y nananagana, lalo po ninyong ina-appreciate ang Diyos. Amen? Bakit? Kasi siya yung gumagawa ng magandang bagay sa buhay mo. Siya yung nagbabago ng kalagayan mo, inile-level up ka ng Panginoon, dapat nga hindi ka nalalayo. The more na-appreciate mo, Lord, kasi kung hindi dahil sa iyo, hindi naman ito mangyayari sa akin. This is purely favor from you. Di ba? And because of this, lalo kitang pasasalamatan, lalo kitang papupurihan. At habang na-appreciate mo ng Panginoon, lalo ka namang itinataas ng Panginoon. Bakit? Sapagkat yun po yung gustong makita ng Diyos, na hindi yung kalagayan mo sa buhay ang maglalayo sa Kanya at sa iyo. Are you with me, mga kapatid? Tingnan mo, sabi sa Deuteronomy, huwag niyong kakalimutan. Huwag. Iyon ang pakiusap, huwag niyong kakalimutan si Yahweh. Sundin yung kanyang mga utos at tuntunin. Kung kayo namumuhay na ng sagana, nakatira na sa magagandang bahay, at marami ng alagang hayop, at marami ng naipong pilak at ginto, verse 14, huwag kayong magmamalaki. Again, for the second time, huwag niyong kalimutan si Yahweh. Huwag niyong kalimutan. Ini-insist sa atin, inire-remind tayo, huwag ninyong kalimutan ang Diyos. Sino ba itong Diyos na ito? At ano ba ang naging partisipasyon niya sa akin, sa katayuan ko? Eto, tingnan niyo. Kaya huwag mong iisipin. Basa. Subalit alalahanin niyong si Yahweh na inyong Diyos. Yun ang dahilan kung bakit ayaw niya na makakalimot tayo. Kaya inire-remind niya tayo time to time, alalahanin niyo na hindi ito nangyari dahil sa inyong lakas. Hindi ito dahil sa inyong karunungan. Kung kayo man ay guminhawa sa buhay, lagi niyong babalikan, sino yung nagsanhi nito na mangyari yan sa iyong buhay? It's Him. Kaya dapat nating pinasasalamatan. Binabalikan ng Panginoon. At hindi po yung nawawala na tayo ng oras sa Diyos. Kapatid, nakakalungkot minsan. Araw ng linggo, araw ng pananambahan, minsan wala po tayo sa kanyang tahanan. Anong dahilan? Hindi ko po alam. Wala naman tayong pwedeng husgahan. Pero tingnan niyo, mga kapatid, ramdam na ramdam ng Diyos. Subukin mong yayain yung mga kapatiran sa Escarsion. Hindi makatulog Bakit? Baka maiwanan Tama? Kapag yung mga bagay na walang kaugnayan sa Diyos, nandun po yung excitement. Pero kapag dating, mga kapatid, sa Diyos, parang hindi ho tayo nasasabik. So huwag natin kakalimutan ang Diyos na ito. Amen? Ito po, nagbigay siya ng isang parabulo. Tingnan niyo po sa Lucas 12, sabi niya, at sinabi niya sa kanilang lahat, the Lord speaking, mag-ingat kayo sa lahat ng uri, sapagkat ang buhay ng tao ay wala saan. Hindi pala yung bagay na meron tayo ang magdedetermine who we are. Amen. Hindi daw po sa dami ng meron at kayamanan para masabi natin na safe na tayo sa atin pong mga buhay. Ito po ang nangyari, mga kapatid, kung bakit po niya yan nasabi. Meron siyang ikinuwento. Gusto niyo ba ikwento ko rin sa inyo? Ha? Basahin natin para makuha natin. Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga. Sino ang tinukoy? Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Kita niyo, kapatid?
hindi niya alam kung saan niya dadalin yung bagay na dumating sa buhay niya. Nag-isip siya, saan ko kaya dadalhin ito? At sinasabi niya sa kanyang sarili, ano gagawin ko? O, sundan natin. Verse 18, alam ko na. Ano ginawa? Ipapagiba ko ang aking kamalig, magpapatayo ako ng mas, doon ko ilalagay ang aking ani at ibang. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, kanino sinabi? Hindi sinabi sa Diyos. Kasi nga ang pananaw niya sa kanyang sarili, siya ang dahilan kung bakit ito nangyari. Kaya wala akong dapat na pasalamatan iba maliban sa sarili ko kasi ang lahat ng ito because of me. Me. Kaya nga kapag binasa nyo, ko, ako. Amen. Pagkatapos ay sasabihin ko siya, marami na akong naipon ko para sa mahabang panahon. Kaya't magpapahinga na lamang kumain, uminom at magpasarap sa buhay. Amen? Eto, sumagot uli ang Diyos. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Sa gabing ito, ibabawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyo? Wala kayong napansin doon sa mayaman? Wala kayong napansin? Ha? Enlighten me. Wala kayong napansin sa mayaman? Mag-isa lang sa buhay. Walang pamilya. At tanong, nasaan yung pamilya nito? Walang, hindi ka mag-anak, wala daw pagmamanahan eh. Ibig sabihin, yung taong ito sa kanyang paghahangad, lahat ng tao, maging pamilya niya. Kaya sinabi ng Panginoon, ang buhay ng tao, di ba yung sa kasakiman? Yung binasa natin kanina? Kasi yun na lang ang punto na pinagtuunan niya. Ala na siyang pakialam sa mga taong nakapaligid sa kanya. Basta yung objective niya, ma-achieve niya yung goal niya. Yun ang nakakatakot. Pati pamilya mo nawala na dahil lang sa paghahangad mo sa bagay na gusto mo. Sabi ng Diyos, hangal, kanino mapupunta? Yan. Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-ipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Therefore, hindi nakatingin ng Diyos sa accomplishment mo, sa achievement mo, sa treasure na meron ka, kahit magkano pa ito na nasa bangko. Sabi ng Diyos, dukha ka sa paningin ko. Bakit? Kasi ang taong ito, wala na hong naging panahon sa Diyos. Nalibang na siya doon sa inalok ng mundong ito. At hindi naman po siya nabigo sa hinahangad niya. Nangyari naman sa kanya, pero hindi po niya nakita ang mga nawala. Nawala pamilya, nawala kamag-anak, nawala mga kaibigan. Lalong higit na nawala ang Diyos. Kita niyo kapatid? Pwede palang makuha mo ang isang bagay na hinahangad mo. Pero dapat i-consider mo rin kung sino yung mawawala sa iyo. Pero kung mas mahalaga yung mawawala kaysa sa hinahangad mo, teka muna, huminto ka. It is not worth it. Marami ho, kaya ho, tingnan niyo ito. Marami ho ang nag-abroad.
sa pag-aakalang maibabangon nila ang kanilang buhay, kabuhayan, ang pamilya sa paglayo ng isang ama o ina sa kanyang pamilya. Pero nung dumating doon, nalungkot, naghanap ng iba. Yun namang iniwan na umaasa, dahil po parang wala na pong komunikasyon, ala nang nakukuhang suporta, ano na po ang nangyari sa pamilya? Nasira. Naghangad ng isang salop, isang kaban ang nawala. Titingnan ninyo, titimbangin nyo, hindi masama ang mag-abroad. Pero dahil, kaya mahalaga, yung bagay na nangyayari sa atin, lagi hong nakakabit ang Panginoon. Sapagkat inaalaw ng Diyos ang bawat desisyon na meron tayo. Pero kapag hindi tayo umaalis sa presensya ng Panginoon, yung kanya pong proteksyon ay mananatili po sa atin kahit nasaan tayo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, even yung pamilya na iniwanan natin. Pero meron din po yung tamang panahon. Amen? Kaya titingnan natin, ano ba yung mahalaga? Hallelujah. So ngayon, saan napunta yung kayamanan niya? Mag-isip tayo. Buong buhay natin, lahat ng oras natin, inisip natin kung paano kikita. At walang masama dahil kailangan natin ito. Yung buong lakas mo, binuhos mo ng lahat sa hanap buhay mo, pero nawalan ka ng panahon sa Diyos, ang hindi natin naisip, isang araw mamamatay tayo. Paano tayo harap? Sa atin pong Creator, na kung tatanungin tayo, saan mo ginugol ang buhay mo nung ikaw ay nasa daigdig na ito? Church, listen. Why too much pride? Too much selfishness? Too much worldliness? And less of God? Bakit po yun na lang ang mahalaga sa atin, pero hindi na po natin tuloy makita yung halaga ng Diyos sa buhay po natin? Kaya natutuwa po ako, mga kapatid. Nakita ninyo kahit papano, pinipilit natin na tayo as a family, sa isang araw man lang, ilang oras lang actually, 2 hours lang wala pa Make sure na nandun tayo. Kasi eto po, itong araw na ito, to be honest, ang araw po ng linggo, ang first day, hindi po Monday. Ang first day po ay Sunday. Bakit kailangan nasa tahanan tayo ng Diyos at nagpupulit sumasamba? Kasi po, meron pong Monday, Tuesday, Thursday, hanggang Saturday, nadadaanan tayo. At crucial po iyon, mga kapatid, sapagkat doon sa mga araw na iyon, hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari. Pero kaya nga yung first day, which is Sunday, inuuna natin ng Diyos sapagkat humihingi tayo ng ng hindi lamang po favor, kundi po yung covering ng Diyos, yung kanyang proteksyon. Nasamahan tayo all throughout kasama ng ating mga mahal sa buhay. Amen. Ayaw po kasi natin na meron sa kanilang mangyayari. Pero kung napakabigat para sa atin, isang kaabalahan na yung konting oras lang na ilalaan natin sa Panginoon as a way of saying, Lord, we are so grateful sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa akin, maging sa pamilya ko. So tayo as a family, yung nirequest ko sa inyo na magdala kayo ng picture nyo as a whole family dahil ipopost ko ron, ewan ko kung may nag-comply. Ulitin ko uli. Mahalaga po kasi para sa akin. Kung hindi ito mahalaga sa inyo, mag-comply po kayo sa request ko lang. Kasi ganun ko kayo pinapahalagahan. Dahil gusto po namin lahat ng pamilya na nandiyan na ipopost namin, lagi po namin silang isasama sa panalangin. Dahil hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari. Amen.
Mahalaga po yung covering. Mahalaga po, humihingi tayo, nagsisik tayo ng proteksyon sa Diyos. At kung hindi nyo kayang gawin sa pamilya nyo, na ipanalangin sila all throughout, hayaan yung iba ang gumawa nito para sa inyo. At willing kami, dahil yun po ang amin pong papel, na lagi po namin kayong isama sa aming panalangin, sapagkat anything might happen to you, hindi pwedeng hindi kami maapektuhan. Amen? Hindi pwedeng hindi tayo maapektuhan. As a family of God, we are connected to each other as a family, as a body of Christ. At yun po yung paraan natin. Ngayon, kung hindi po kayo masyadong interesado dun sa bagay na yon, okay lang po. Again, as I have said last week, no pressure. Pero, sayang yung pagkakataon. Ang totoo nga nito, kapatid, meron pa nga po akong gustong gawin. Pero kung dito pa lang, mabibigo tayo, baka hindi ko na po gustong gawin. Bakit? Gusto ko po kasing i-offer din sa inyo. Napuntahan po ang lahat ng bahay po ninyo. Hindi ho dahil bago. Kahit luma po ito, gusto ho namin puntahan para po mag-release ng blessing sa tahanan po ninyo. Amen? At hihingin ko po yung pong sino yung may gusto. Huwag ho kayong mag-alala, wala ho akong hihingin na anuman pong love gift. At huwag na rin ho kayong magluluto ng kahit na ano. I-schedule lang po namin. Surprise yun, pupunta kami sa inyo, tawag kami. O sandali lang, pagka-bless namin ang bahay nyo, lipat kami kung sinong bahay na naman. Gusto lang namin na ang lahat ng miyembro ng LL yon, kahit papano, hindi lamang po kayo personally ang bine-bless, even yung pong bahay po ninyo. Kasi hindi natin alam, pwedeng masunog, pwedeng maluuban, pwedeng may masasamang espiritu na roaming around there. At tungkulin po namin mga lingkod ng Diyos. Sabi ng Panginoon, i-bless mo sila, mag-release ka ng blessing. At yun po yung gusto po namin gawin. Pero tulungan po ninyo kami na mangyari yon. Pero dito muna tayo sa pamilya. Magdala po kayo ng picture ninyo. Bishop, wala ko kaming kompletong pamilya. O kahit isa-isa, gupitin nyo yung mga ulo. Tapos idikit nyo sa isang typewriter. O magkakasama na kayo. At wag naman po yung picture na ipadadala nyo sa akin, yung pong 19 forgotten. Hindi na po yun ang itsura nyo ngayon, amen. Noon, bata pa kayo, gusto, ito mas maganda ako, dito, hindi ka nakilala namin sa ganyan. Amen. Nagkakaintindihan ba tayo? Isa pa nga na nakakalimutan ninyo Hindi nyo sinusuportahan yung YouTube natin. Dapat sinusuportahan niyo yung YouTube natin kasi nag-monetize na tayo isang pupunta yung monetizing na yon. I-bless din natin ang gawain ng Panginoon. Sino po ang gagawa nun? Di tayo. Dapat kahit po paano, share kayo, share. Panood, share. Ako lang ang nanonood Pagod na ako. Sarili ko na pinapanood ko. Sipin mo, hindi naman ako makasubscribe na. Bakit? Nasubscribe na ako. Ilang subscribe ang gagawin? Ala na Di ba? At siguro yung YouTube, alam ko sino lang nanonood. Ako lang Hindi ko nasasabi sa inyo Kapatid, hindi ko kailangan panuurin nyo na talagang tututo kayong ganun. Kung may ginagawa kayo, buksan nyo lang yung cellphone nyo habang hayaan nyo magsalita si Bishop dyan. Wala kang Bishop, salita ka lang dyan. Magluluto ako rito, maglalaba ako, basta salita ka lang dyan. Hindi nyo alam marami po may mga advertisement yun. Ang mabigat nanonood nga kayo. Kapag ka mag-advertise, ini-skip nyo pa. Yun sponsor yun Gustong-gusto nyo nang matapos. Hello? Eto sasabihin mo, narinig ko na kasi, personal ko nang narinig. Kapatid, napakarami nating na mga nasa YouTube na hindi po ninyo narinig.
Ako nga mismo sa sarili ko, ako na nagsasalita, ako na nakikinig. Minsan nabe-bless pa ako Bakit? Ang ganda pala nung sinabi ko, hindi ko natandaan. Nabe-bless ako sa sarili ko. Pag may nakakita sa akin, sasabihin siya na nagsasalita, siya rin ang nakikinig, siya rin ang umiiyak. Bless. Amen. Mga kapatid, yun lang, pakiusap. Wag na muna sa YouTube, yung munang picture, amen. Yung picture hindi magawa, YouTube pa. Nagkakaintindihan tayo? Ito nga ang sinasabi natin, sino nakakaalam kung kailan mangyayari ang lahat ng ito? Kaya dapat mga kapatid, ito, kanina gumising tayo, amen? Meron na po tayong dahilan para mag-celebrate. Kanina, bakit? This is the day, and I will, and, ano ibig sabihin ng rejoice at glad? Ano ibig sabihin ng rejoice at glad? Sana kapatid, pagbangon mo, masayang-masaya ka. Hindi, pagbangon mo, nagbubunga ka Hindi blessing Ano ba? Tanghali na, magsisimba ba kayo? Hindi. Dapat pagbangon, pagising, meron tayong something na Lord, napakasaya ko. Bakit? Muli mo akong binangon sa higaan. Maraming hindi na po nakabangon. Amen. Tingnan mo katabi mo. Sabi mo sa kanya, bless ka, nakabangon ka pa. Kaya magpuri ka sa Diyos. Amen? Amen. Kaya dito kapag nagpupuri tayo kapatid, huwag kayo nahihiyang itaas ang kamay nyo. Kanina, hindi ba napansin nyo yung kumakanta kanina ng song lead? Tinawag ako, Bishop, itodo mo. Ganun ako. Sipin mo, nakita ako sa likod, Bishop, itodo mo. Todo. Hallelujah. Nahuli So mga kapatid, sa pagpupuri sa Panginoon, do your best. Ayoko po kasing sabihin ito. Ayoko. I don't want to be negative about it. Wala ko kasing pwedeng magsabi sa atin na yun na yung huli na naitaas mong kamay mo. Yun na yung huli na nabuka mo ang labi mo at pinuri mo ang manlilikha mo. None of us can say na mayroong pang bukas. God forbid ha. Huwag naman sanang loobin ng Diyos. Pero kapatid, eto lagi ang lagay mo sa isip mo. Lord, hindi ko alam kung minsan ko lang itong gagawin. Pero sisiguruhin ko sa iyo na kapag ginawa ko, wala akong regret sa puso ko kasi ginawa ko yung best ko. Amen? At walang mawawala sa iyo, kapatid. Mangangaral. Ang gahaman sa salapi ay ano? At ang sakim sa kayamanan ay hindi nasisiyahan sa kaunting pakinabang, ngunit ito may walang kabuluhan. Habang lumalaki ang kayamanan, at ang tanging kasiyahan ng may-ari ay isipig. Verse 12, mahimbing ang tulog ng isang manggagawa. Marami man o kaunti ang kanyang, ngunit ang mayaman ay hindi dalawin ng antok. Alam niyo ba yung bakit hindi nakakatulog yung mayaman? Bilang hunang bilang. Gabi na, hindi pa natatapos sa kabibilang. Tapos nagkamali pa, may tumawag. Mami! Ate! Naku, nalito. Tako po na, bago na naman. Hindi ka na makakatulog. At alam niyo ba nagpapasaya sa atin? Yung lagi mong tinitingnan. Dami kong benta. Dami kong kinita. Minsan, iyon ang nagpapasaya. Amen? Paano ka matutulog? Samantalang yung mahirap, alang mabilang. Ano gagawin? Hindi matulog.
Amen? At kaya hindi makatulog din ang mayaman kasi ang dami niyang babayaran. Siyempre, habang lumalaki ang dumadami ang bayarin mo eh. Diba? Kaya hindi minsan makatulog yan. Dami niyang iniintindi. Samantalang yung pumunta kayo sa palengke ng araw ng madaling araw. Yung mga nagtitinda ron, pwede mong nakawan. Bakit? Nakaupo nga habang nagtitinda. Pag ang sumandal lang. Yung mga tindera, sasandal yun. Pag nasandal yun, tulog. Hindi ho ba gift yun? Yung kapag ikay nakaupo nakakatulog. Hindi mo kailangan ng kama para matulog. Tingnan mo yung katabi mo, gift yan, sa kung gigisingin. Gift yan. Amen? Hindi, totoo yan. Ako nga sa totoo lang, ayan si Mrs. Nakikita niya, hindi ako natutulog Hindi ako natutulog. Tuwing gigising siya, gising ako. Sabi niya, natutulog ka pa, Papa? Ala naman akong binibilang. Okay lang sana kung may binibilang. Ang utak ko kasi malikot. Di ko alam, ano ba ang gusto mong Lord na ituro? Ano ba gusto mong gawin ko? Ito ba? Nagsasamot-samot sa isip ko. Pagka pipikit ako, merong maalala ko, kailangan ko na namang tumayo, isusulat ko kung ano yung nasa isip ko, nakakalimutan ko na bukas. Kung ako'y tumataya pa sa huweteng, dami ko sigurong numero na. Amen? Ito ang isang nakakalungkot na pangyayari na nakita ko sa mundong ito. Ang tao'y nag-iimpok para sa kinabukasan, ngunit nauubos din sa masamang paraan. Kaya wala rin siyang maiiwan sa kanyang, wala rin maiiwan sa anong purpose? Wala rin naman pala tayong At ito, pinakamatindi, verse 15, para matapos tayo. Kung paanong tayo wala rin tayong madadala pagpanaw dito, wala tayong madadalang anuman sa ating paguran. Amen? So bakit kailangan nating magpagal? Huwag niyo po ako mamali Hindi ko sinasabi huminto kayo sapagkat sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, huwag pakainin ang ayong magtrabaho. Amen? Huwag pakainin ng mga tamad. Hindi po ito iniendorso na tayo po ay maging tamad at hindi na po tayo maghanap buhay. No. Pero ang sinasabi dito, our life should be balanced. Ginagawa natin yung pong sa bagay na yon, pero on the other side, hindi rin natin sineset aside yung pong tungkulin natin sa atin pong Panginoon. Amen po. Wala tayong madadala. Kaya ang sabi, mag-impo kayo ng kayamanan saan? At hindi. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Eto mga kapatid, ito na po yung aking pong pangmuling salita. Giving you a chance na kayo ay humiling sa Diyos. Ano yun? Hihilingin nyo. Giving you a chance. If ever nabigyan kayo ng Panginoon ng pagkakataon ng humiling, anak, hindi sa genie yung sa Diyos. Isa lang, ano hilingin nyo? Lakas, para ako magkaroon ng makasama sa kanyang karya. Gusto mo na ba titanet ngayon? Hindi pa naman. Wag. Biro lang. Hindi, tama po yun, kapatid. Given yun. Pero sa katayuan natin sa buhay, what I'm saying is, katayuan natin sa buhay. Kung may hilingin ka, good health, anong gagihilingin nyo? Sapagkat yung pong health is wealth right? Aside from that. Di ba? Ito kapatid. Gagabayan tayo nito. Tingnan nyo kung ano hiniling niya. Basahin ninyo.
Sige. Ganyan ba ang prayer niyo? Kapatid? Ito po mga kapatid, tingnan mo sa kagustuhan niya na hindi niya malapastangan ang Diyos sa bagay na pwedeng mangyari. Sabi niya, Lord, wag mo naman akong pahirapin. Baka matuto akong magnakaw. At sa pagnanakaw ko, malalapastangan ko pangalan mo. Wag mo naman akong payamanin. Bakit? Baka kung yumaman ako, makalimutan kita. Alam na alam nung taong ito ang pwedeng mangyari sa dalawa. Kapag naghirap ka, makakagawa ka ng ng kasalanan. Kapag naman yumaman ka, makakalimot ka. Kaya ang sabi niya, sapat lang. Sa atin, kapag humiling tayo, hindi sapat Tita Net Lord, kailan ba kami yayaman? Diba? Wala akong masama. Walang masama. Pero yung sinasabi na make sure na sa bagay na mangyayari sa atin, we can handle it. Dahil kapag hindi po natin kinaya, yung bagay na pwedeng dumating sa buhay mo to the point na makakalimot ka na, yun ang sinasabi ng Diyos. Ang sabi mo lang, mayaman ka sa kalagayan at katayuan, pero sa harapan ng Diyos, mahirap ka. So again, ang tunay na mayaman, yung mayaman na sa natural, mayroon pang sariling Diyos na pinaglilingkuran. Amen?